Sabi nila ang pamilya ang iyong kanlungan, ang kaibigan ang iyong sandigan, at ang asawa ang iyong katuwang habang buhay. Pero paano kung ang mga taong pinagkatiwalaan mo ng iyong puso ay sila rin palang kikitil sa iyong danggal? 18 taon. 18 taon na ibinigay ni Regina Alvarado ang kanyang dugo, pawis at talino para itaguyod ang Casa Esperanza. Binuhay niya ang mga lumang pader ng hotel na ito mula sa limot gaya ng pag-aalaga niya sa kanyang pamilya ng buong katapatan. Ngunit sa isang iglap pagkatapos ng huling hantungan ng kanyang asawa, gumuho ang lahat. Ang kaibigang itinuring na kapatid, naging ahas na ng agaw ng kanyang kinabukasan. Ang biyanang dapat ay nagtatanggol sa kanya, naging hukom na nagtaboy sa kanya sa sariling tahanan. At ang pinakamasakit, ang sarili niyang anak naging banyagang tumalikod sa kanya. Akala nila tapos na si Regina. Akala nila isa lamang siyang basahan na matapos gamitin ay pwedeng itapon sa lansangan. Ngunit nakalimutan nila, ang isang reyna kahit hubaran ng korona ay mananatiling may danggal. At ang isang inang sugatan ay may lakas na higit pa sa anumang bagyo. Mula sa mga kalsada ng Vigan hanggang sa marangyang san ng Casa Esperanza, samahan ninyo kami sa isang kwento ng pagtatraidor, pagtitiis, at ang matamis na pagbawi ng dignidad. Regina, huwag mo nang dungisan ang pangalan ng mga Alvarado. Tapos na ang papel mo rito sa Casa Esperanza, kaya iwan mo na ang susi at lumayas ka na. Hindi pa man natatapos ang 9 na araw ng pagdadalamhati ko sa pagpanaw ni Tomas, ang mga salitang yun ni Danica ay tumama sa akin na parang isang malamig na saksak sa dibdib. Nakatayo ako sa gitna ng grand lobby ng Casa Esperanza, ang hotel na itinuring kong panganay na anak ang lugar, kung saan bawat ukit ng kahoy at bawat hibla ng tilang Inabel ay dumaan sa aking mga kamay. Sa paanan ko isang karton ng mga gamit ang inihagis ni Danica. Nagkalat sa sahig ang aking mga sketchpad, ang paborito kong pluma at ang maliit na litrato naming tatlo ni na Tomas at Lucia. Ang mga empleyadong dati ay yumuyuko at bumabati sa akin, nang may ngiti ngayon ay nakatitig lamang. Ang iba ay may awa sa mga mata, ngunit karamihan ay nakayuko, hindi makatingin ng diretso. Danica, ano itong biro na ito? Nanginginig ang boses ko. Hinawakan ko ang itim na laso sa aking dibdib, ang simbolo ng aking pangungulila. Kakalibing lang natin kay Tomas noon, kamalawa. Pag-aari ito ng asawa ko. Pag-aari ito ng pamilya ko. Tumawa si Danica, isang tunog na malayo sa tawa ng kaibigang tinulungan ko noong siya ay lugmok sa utang. Ngayon, suot niya ang isang mamahaling puting blazer, mukhang mas boss pa kaysa sa akin. Asawa mo, Regina, gising. Ang Casa Esperanza ay pag-aari ng mga Alvarado. At ayon sa dokumentong nilagdaan ni Tomas bago siya bawian ng buhay ako, na ang tatay ang Chief Creative Director at Media Consultant ng buong chain. At si Doña Beatriz siya ang nag-apruba ng lahat ng ito. Lumingon ako sa gilid. Doon sa itaas ng grand staircase, nakatayo ang aking biyanan, si Doña Beatriz. Ang kanyang muka ay parang isang maskara ng yelo. 18 taon ko siyang pinagsilbihan. 18 taon kong tiniis ang kanyang mga parinig na ako ay isang probinsyanang swerte lang na nakapangasawa ng mayaman. Mama, tawag ko sa kanya, umaasang may kaunting habag sa kanyang puso. Huwag mo akong tawaging Mama Regina. Malamig na sagot ng matanda. Binigyan ka namin ng pagkakataon, pero mas inatupag mo ang mga art mo kaysa sa kapakanan ng asawa mo. Kung inalagaan mo lang si Tomas ng maayos, baka buhay pa siya ngayon. You are a failure as a wife, and now you are irrelevant to this company. Parang gumuho ang kisame ng hotel sa ulo ko. Ang bawat sakripisyo ko, ang mga gabing hindi ako natutulog para lang matapos ang mga disenyo ng hotel habang nag-aalaga kay Tomas, ang pagtalikod ko sa sarili kong ambisyon para sa pangalan ng mga Alvarado. Lahat yon ay kinalimutan nila sa isang iglap. Ngunit hindi doon nagtapos ang bangungot. Lucia, bulong ko nang makita ko ang aking 17 taong gulang na anak na lumabas mula sa likod ni Doña Beatriz. Lucia, anak, halika rito. Umalis na tayo rito, sabi ko habang pilit na inaabot ang kanyang kamay. Ngunit umatras si Lucia. Ang kanyang mga mata na dati ay puno ng paghanga sa akin, ngayon ay puno ng galit at pagkadismaya. Mama, tama na, sabi ni Lucia. Ang boses niya ay basag pero matigas. Narinig ko ang lahat. Narinig ko ang pag-uusap ninyo ni Tita Danica bago mamatay si Papa. Alam kong plano mong iwan si Papa para sa trabaho mo sa Vigan.
Alam kong pera lang ang habol mo sa amin. Anong sinasabi mo, Lucia? Hindi totoo yan. Sinungaling ang sinumang nagsabi niyan sa'yo. Sigaw ko, ang puso ko ay parang pinipiga. Tumingin ako kay Danica. Ang ahas. Numiti siya ng bahagya, isang ngiting tagumpay. May mga ebidensya kami, Regina, sabi ni Danica, sabay abot ng isang folder kay Lucia. Ang mga email mo, ang mga bank transfer na ginawa mo mula sa account ni Tomas, patungo sa personal mong account sa Vegan. Huwag mo nang lokohin ang bata. Hindi akin ang mga account na yan, Danica. Ikaw ang may hawak ng mga records ko. Halos mawalan na ako ng boses sa pagsigaw, pero kahit anong paliwanag ko, nakita ko sa mga mata ni Lucia na huli na ang lahat. Lason na ang kanyang isipan. Sumama ka na sa akin, Lucia, pakiusap ko. Ayoko, sagot ng anak ko. Dito lang ako kay Lola. Dito ako sa Casa Esperanza. Ayokong sumama sa isang taong kayang traidurin ang sarili niyang asawa sa banig ng karamdaman. Ang bawat salita ni Lucia ay parang isang hagupit na nag-iwan ng sugat sa aking kaluluwa. Ang anak ko. Ang dahilan kung bakit ako bumabangon araw-araw ngayon ay itinuturing akong kaaway. Security, utos ni Doña Beatriz. Ilabas na ang babaeng yan. At tiyakin ninyong wala siyang madadala na hindi sa kanya? Dalawang malalaking lalaki ang humawak sa aking mga braso. Pilit akong nagpumiglas pero masyado silang malakas. Kaladkad nila ako palabas ng marangyang pinto ng hotel. Nadapa ako sa semento sa labas mismo ng gate na ako ang nagdisenyo. Kasabay ng aking pagbagsak ay ang biglang pagbuhos ng malakas na ulan. Ang langit ay tila nakikiramay sa aking hinagpis. Nakaupo ako sa basa at maduming kalsada suot ang aking itim na damit na pamburol, habang tinitingnan ang dambuhalang logo ng Casa Esperanza na unti-unting lumalabo dahil sa ulan at luha. Wala akong pera, wala akong asawa, at higit sa lahat, wala na sa akin ang anak ko. Hinawakan ko ang aking dibdib. Masakit, sobrang sakit. Ngunit sa gitna ng bawat patak ng ulan, isang alaala ang biglang pumasok sa isip ko. Ang boses ni Tomas noong huling gabi bago siya nawala. Regina, ang tunay na kayamanan, hindi nila makukuha sa'yo. Hanapin mo ang ugat. Noon ko lang napagtanto, ang Casa Esperanza ay semento at bato lamang. Ang tunay na kaluluwa nito ay nasa Vegan sa mga taong kasama kong nangarap. Tumayo ako mula sa pagkakasubsob. Basang-basa nangangatog ang katawan pero may bagong apoy na naglalaboy sa aking mga mata. Akala nila ay tapos na ako. Akala nila ay nakuha na nila ang lahat. Ngunit hindi nila alam ang reynang itinapon nila sa putikan ay ang reynang marunong gumapang pabalik sa kanyang kaharian. Danica, Mama Beatriz, bulong ko sa gitna ng dagundong ng kulog. Huwag kayong magpakasiguro, dahil ang lupang kinatatayuan ninyo ako ang nagbungkal. At ang pangalang ninakaw ninyo ako ang babawi. Tinalikuran ko ang Casa Esperanza. Sa bawat hakbang ko palayo sa karanyaan, bitbit ko ang isang karton ng basang mga gamit at ang isang pusong puno ng pot-pot na magsisilbing mitsa ng aking pagbangon. Pupunta ako sa Vegan, doon kung saan nagsimula ang lahat. Ang bawat patak ng ulan ay tila karayom na tumutusok sa aking balat habang naglalakad ako sa gilid ng kalsada, bitbit ang basang karton na naglalaman ng mga labi ng aking danggal. Ang marangyang kotseng dati ay naghihintay sa akin sa harap ng hotel ay wala na. Ang tanging kasama ko ngayon ay ang tunog ng sarili kong mga hakbang sa baha at ang dagundong ng mga sasakyang dumadaan na tila walang pakialam sa aking paghihinagpis. Huminto ako sa isang ATM. Sa kanto nanginghinig ang mga daliri habang isinusuksok ang aking card. Please, kahit kaunti lang para sa pamasahe, dasal ko sa loob ng aking isipan. Ngunit sa halip na pera ang lumabas sa screen ay ang mga salitang magpaguho sa huli kong pag-asa. Account closed. Napahilig ako sa malamig na makina. Isinara na rin nila ang joint account namin ni Tomas. Wala na silang itinira. Pinlano nila ito mula sa pagpalsipika ng aking mga pirma hanggang sa pag-ubos ng bawat sentimong pinaghirapan ko. Hindi lang nila ako gustong paalisin. Gusto nila akong mamatay sa gutom at kahihiyan. Kinuha ko ang aking telepono. Iniisip na tawagan ng aking mga kaibigan sa industriya. Mga taong ako ang nag-angat. Mga taong pinautang ko ng loob noong sila ay nagsisimula pa lamang. Ngunit bawat tawag ko ay diretso sa voicemail.
Ang isa namang dati ay itinuring kong matalik na kaibigan ay sumagot. Ngunit bago pa ako makapagsalita, ang tanging narinig ko ay, Regina Gina, huwag mo na akong idamay. Narinig na namin ang balita tungkol sa ginawa mo kay Tomas. Ayaw kong masira ang pangalan ko sa mga Alvarado. Please, wag mo na akong tatawagan. Click. Ang sakit ng pagkaka-unfriend ay walang-wala kumpara sa sakit ng maling paratang. Iyon ang kapangyarihan ni Doña Beatriz, isang salita lang niya, at ang buong mundo ay tatalikod sa iyo. Sa bansang ito, ang hiya ay mas nakamamatay kaysa sa bala. At nayon ako ang pambansang simbolo ng kahihiyan. Sumilong ako sa isang maliit na sari-sari store ng Inghinig sa Ginao. Binuksan ko ang basang karton para tingnan kung may nailigtas pa ako. Doon sa ilalim ng mga basang papel ay nakita ko ang isang maliit na botelya ng gamot. Ito ang huling gamot na ibinigay ni Danica kay Tomas bago ito malagutan ng hininga. Bigla akong napatigil. Naalala ko ang huling mga sandali ni Tomas. Masyado siyang antok, masyadong lito. Akala ko noon ay dahil sa sakit. Pero bakit parang may kakaiba sa amoy ng gamot na ito? Itinago ko ang botelya sa aking bulsa. Isang maliit na ebidensya, isang maliit na pag-asa. Kinuha ko ang aking telepono at pinuksan ang Facebook. Ang unang bumungad sa akin ay ang post ni Danica na may caption na, Family is not about blood, it's about those who stay. New beginnings with my favorite niece, Lucia. May litrato silang dalawa. Nakayakap si Lucia kay Danica habang kumakain sa isang mamahaling restaurant. Ang restaurant na paborito naming puntahan ng anak ko tuwing linggo. Ang suot ni Lucia ay ang regalong binili ko sa kanya noong birthday niya, ngunit ang ngeti sa kanyang labi ay para sa babaeng nagnakaw ng kanyang ina. Parang may humiwa sa puso ko. Iyon ang pinakamatinding traidor sa lahat ang makitang ang iyong anak ay masaya sa piling ng pumatay sa iyong pagkatao. Aleheto po, uminom muna kayo ng mainit na kape. Napatingin ako sa matandang tindera ng sari-sari store. Naawa marahil sa hitsura kong parang basang sisiw. Tinanggap ko ang kape. Ang init nito ay bahagyang nagpakalma sa aking nanginginig na kalamnan. Salamat po, bulong ko. Alam mo, Neng, sabi ng matanda habang nakatingin sa ulan. Ang bagyo lumilipas din. Pero ang putik na ipinahid sa mukha, ikaw lang ang makakapaghugas niyan. Huwag kang susuko. Tumango ako. Kahit na ang totoo, ay gusto ko nang bumigay. Ngunit ang makita ko sa screen ng phone ko ang refleksyon ng sarili kong mga matang puno ng paghihiganti at determinasyon, alam kong hindi pa ito ang dulo. Binilang ko ang barya sa loob ng aking pitaka. Kasyalang para sa isang bus ticket, patungong Ilocos, patungong vegan. Wala akong malaking maleta. Wala akong dalang yaman. Bit-bit ko lang ang isang basang karton, isang misteryosong botelya ng gamot, at ang natitirang piraso ng aking danggal. Habang umaakyat ako sa bus na biyahin pa norte, lumingon ako sa huling pagkakataon sa direksyon ng Casa Esperanza. Ang ilaw nito ay nagniningning sa malayo, tila nanunuya. Enjoyin niyo muna ang tagumpay niyo, Danica. Mama Beatriz, sabi ko sa aking sarili. Dahil pagbalik ko, hindi na ako ang Regina na pwedeng apakan. Pagbalik ko, sisiguraduhin kong ang bawat luha na pumatak sa akin na yon ay babayaran ninyo ng buo. Umarangkada ang bus. Sa bawat pag-ikot ng gulong palayo sa Maynila, ay ang bawat pagbuo ng aking plano. Ang vegan ang naging saksi sa aking pagsisimula, at doon ko ring kukunin ang lakas para sa inyong pagtatapos. Nang sumandal ako sa upuan isang alaala ni Tomas, ang muling naglaro sa isip ko. May ibinulong siya sa akin bago siya pumanaw isang bagay na hindi ko naintindihan noon. Ang susi. Regina. Ang susi ay wala sa opisina. Nasa kamay ng mga humahabi. Napahigpit ang hawak ko sa aking bulsa. Ang mga manghahabe ng vegan. Ang mga taong kinalimutan ng mga Alvarado. Sila ang aking magiging sandata. 10 oras. 10 oras ng pagtagtag sa loob ng isang siksikang bus na amoy krudo at tuyong isda. Para sa isang babaeng sanay sa malalambot na upuan ng mamahaling SUV, at sa bango ng mga hotel lobby ang bawat kilometro palayo ng Maynila ay parang isang sampal ng katotohanan. Hindi ako makatulog. Sa tuwing ipipikit ko ang aking mga mata, nakikita ko ang mukha ni Lucia. Ang huling tingin niya sa akin, puno ng parang isang banyagang hindi ko kailanman naging anak. Bakit, Lucia?
Bakit mas naniwala ka sa kanila kaysa sa sarili mong ina? Tanong ko sa kawalan habang ang ulo ko ay nakasandal sa malamig at maingay na bintana ng bus. Naalala ko noong 7 taong gulang pa lang siya. Nagkasakit siya ng matindi at hindi ako umalis sa tabi niya sa loob ng 3 gabi. Iniwan ko ang isang malaking presentation para sa mga investor para lang punasan ang kanyang noo at basahan siya ng kwento. 18 taon kong ibinigay ang lahat para magkaroon siya ng magandang buhay para hindi niya maranasan ang hirap na dinanas ko sa probinsya. Pero sa huli, ang lahat ng sakripisyong iyon ay tinunaw ng mga matatamis na kasinungalingan ni Danica. Habang tumitigil ang bus sa isang stopover sa Pangasinan, naramdaman ko ang hapdi ng aking sikmura. Mula kahapon ay wala pa akong matinong kain. Bumaba ako at lumapit sa isang maliit na stall. Ang tanging kaya ng barya ko ay isang pirasong pandesal na matigas na at isang basong tubig. Umupo ako sa isang madilim na sulok ng terminal malayo sa liwanag. Kinagat ko ang tinapay. Tuyot ito, walang lasa at mahirap lunukin, parang ang buhay ko ngayon. Dito ko naramdaman ang tunay na bigat ng aking pagbagsak. Dati ang mga chef sa Casa Esperanza ay nag-aagawan na lutuan ako ng pinakamasarap na putahe. Ngayon, nagtitiyaga ako sa tira-tirang tinapay para lang hindi mahimatay sa gutom. Napaluha ako hindi dahil sa tinapay, kundi dahil sa galit. Galit sa sarili ko dahil naging masyado akong kampante. Galit kay Tomas dahil iniwan niya ako mag-isa sa gitna ng mga buwaya. At galit kay Danica dahil nagnakaw siya ng higit pa sa pera, ninakaw niya ang pagmamahal ng anak ko. Nang muling umandar ang bus, hinawakan ko ang botelya ng gamot sa aking bulsa. Ito na lang ang tanging koneksyon ko sa misteryo ng pagkamatay ng asawa ko. Maghintay lang kayo, bulong ko sa dilim. Ang bawat sentimong ninakaw ninyo, ang bawat luhang pumatak sa akin, ay may katumbas na singil. Madaling araw na nang makarating ang bus sa Vigan. Ang mga kalsadang gawa sa bato, ang Kaya Crisologo, ay tahimik at nababalot pa ng hamog. Sa bawat paghampas ng malamig na hangin, tila bumubulong ang mga lumang bahay na bato na mga kwentong matagal ko nang kinalimutan. Dito ako lumaki. Dito ko natutunan ang sining ng paghahabi bago ako dinala ni Tomas sa Maynila. Akala ko noon ay hinding-hindi na ako babalik dito bilang isang talunan. Naglakad ako patungo sa dulo ng bayan malayo, sa mga tourist spot kung saan natatagpuan ang mga kubo ng mga manghahabi. Huminto ako sa harap ng isang maliit at lumang bahay na yari sa kawayan at nipa. Ito ang bahay ni Apo Ben, ang pinakamatandang manghahabi at ang taong itinuring kong pangalawang ama. Dahan-dahan akong kumatok. Apo Ben, si Regina po ito. Bumukas ang pinto at lumabas ang isang matandang lalaki na may hawak na lampara. Ang kanyang mga mata ay nanlabo na sa katandaan, ngunit nang makita niya ako agad siyang napahawak sa pintuan. Regina, anak, anong nangyari sa'yo? Hindi ko na napigilan ang sarili ko. Napaluhod ako sa harap ng kanyang hagdan at humagulgol. Ang lahat ng tatag na ipinakita ko sa Maynila, ang lahat ng galit na itinago ko sa bus ay biglang bumigay. Apo, kinuha nila ang lahat sa akin. Ang asawa ko, ang anak ko, ang dangal ko. Hinawakan ni Apo Ben ang aking balikat. Ang kanyang mga kamay ay magaspang puno ng kalyo mula sa ilang dekadang paghahabi. Ngunit ito ang pinakamainit na haplos na naramdaman ko sa loob ng mahabang panahon. Pumasok ka, Regina. Huwag kang mag-alala. Sabi niya sa mahinang boses pero puno ng katiyakan. Ang tela kapag napunit ay pwedeng tahiin muli. Pero ang tao kapag nadapa, kailangang bumangon para makita ang buong larawan. May iniwan si Tomas sa akin na para sa'yo. Napatigil ako sa pag-iyak. Tumingin ako sa matanda. May iniwan si Tomas. Ano po yun? Apo. Hindi sumagot ang matanda. Sa halip, iginiya niya ako sa loob ng bahay patungo sa isang lumang kaban nang natatakpan ng telang Inabel. Sa loob ng kabang yon, nakatago ang isang lihim na hindi alam ng mga Alvarado, isang lihim na magiging mitsa ng aking muling pagsilang. Sa loob ng maliit na kubo ni Apo Ben, ang amoy ng bagong saing na sinangag, at tuyo ay humahalimuyak isang amoy na tila bumabalot sa akin sa isang mainit na yakap. Malayo ito sa mga buffet breakfast sa Casa Esperanza na may caviar at imported na cheeses, pero ito ang unang pagkakataon sa loob ng ilang linggo na naramdaman kong ligtas ako. Kumain ka muna, Regina.
Alam kong malayo ang nilakbay mo hindi lang sa distansya, kundi sa hirap ng kalooban. Sabi ni Apo Ben, habang inilalapag ang isang tasang mainit na kape. Habang kumakain, pinagmasdan ko ang paligid. Ang mga dingding ay puno ng mga nakasabit na sinulid na may iba't ibang kulay. Sa sulok ay naroon ang padarupan ang lumang kagamitan sa paghahabi. Ang tunog ng paghahabi ay parang tibok ng puso ng vegan, mabilis matatag at hindi tumitigil. Pagkatapos kong kumain, iginiya ako ni Apo Ben sa isang madilim na sulok ng kubo. Inalis niya ang isang makapal na telang inabel na nakatakip sa isang lumang kaban na gawa sa nara. May kinuha siyang isang maliit na susi sa kanyang leeg at binuksan ito. Noong huling beses na pumunta rito si Tomas, 3 buwan bago siya namatay, may dinala siyang luma at mabigat na bag. Sabi niya, "Apo, itago mo ito. Huwag mong ibibigay kahit kanino, kahit sa nanay ko o kay Danica. Ibigay mo lang ito kay Regina kapag dumating ang araw na wala na siyang matakbuhan." Kwento ni Apo Ben. Nanginginig ang aking mga kamay nang abutin ko ang laman ng kaban. Akala ko ay pera o alahas, pero laking gulat ko nang makita ang isang makapal na leather notebook at mga nakatuping dokumento. Binuksan ko ang notebook. Ito ang aking personal design journal, ang orihinal na compilation ng lahat ng patterns, kulay at teknolohiya ng paghahabi na binuo ko sa loob ng 18 taon. Akala ko ay ninakaw ito ni Danica sa opisina ko, pero laking gulat ko na nailigtas ito ni Tomas. Ngunit may higit pa rito. Sa pagitan ng mga pahina ay may isang liham na sulat kamay ni Tomas. Regina, mahal-mahal ko. Alam kong kapag nababasa mo ito, wala na ako. Patawad kung hindi ako naging matapang para harapin si Mama at si Danica. Nakita ko ang ginagawa nilang pagmamanipula sa mga papeles ng Casa Esperanza. Alam kong balak ka nilang sipaing palabas. Ang journal na ito ang patunay na sayo ang lahat ng sining na nagpayaman sa pamilya ko. Ngunit tandaan mo, ang tunay na kapangyarihan ay wala sa papel na hawak mo, kundi sa mga kamay ng mga taong nagmamahal sa'yo. Sa ilalim ng sulat ay may isang memorandum of agreement na may mga pirma ng lahat ng head weavers ng vegan. Nakasaad doon na ang mga heritage patterns na ginagamit ng Casa Esperanza ay ipinagkaloob lamang bilang exclusive use hanggat si Regina Alvarado ang creative director. Kapag wala na si Regina ang karapatan sa mga disenyo, ay babalik sa mga manghahabi. Napatakip ako sa aking bibig. Napaluha ako sa halo-halong emosyon. Galit kay Tomas dahil hinayaan niya mangyari ang lahat. Pero pasasalamat dahil kahit papaano ay nag-iwan siya ng sandata para sa akin. "Regina!" tawag ni Apo Ben. "Kahapon lang pumunta rito ang mga tauhan ni Danica. Nag-aalok sila ng malaking pera para pirmahan namin ang isang bagong kontrata. Gusto nilang makuha ang lahat ng karapatan sa aming mga tahi. Gusto nilang gawing factory ang aming sining." "Anong sinabi ninyo, Apo?" kabakong tanong. Ngumiti ang matanda, isang niting puno ng dignidad. "Sabi namin ang aming mga sinulid ay hindi nabibili ng ginto ng mga Alvarado. Ang aming katapatan ay nasa taong nagturo sa amin na ang paghahabi ay hindi lang trabaho kundi danggal. Hinihintay ka namin, Regina. Ikaw ang reyna ng mga manghahabi. Hindi ang mga mapagsamantalang iyon sa Maynila." Biglang lumakas ang tibok ng puso ko. Hindi na ito tibok ng takot, kundi tibok ng pag-asa. Tumingin ako sa bintana, tanaw ang mga kalsada ng vegan na nagsisimula ng mabuhay sa sikat ng araw. Sa Maynila, ninakawan nila ako ng posisyon bahay at anak. Pero dito sa vegan, ang pundasyon ng Casa Esperanza, ang mismong kaluluwa ng hotel na ipinagmamalaki ni Danica ay nasa kamay ko. "Apo Ben, tawagin ninyo ang lahat ng head weavers," sabi ko ng may boses na matatag at puno ng otoridad. "Sabihin ninyo sa kanila bumalik na si Regina. At simula ngayon, tayo na ang magdidikta ng sarili nating tadhana." Kinuha ko ang aking sketchpad. Sa unang pagkakataon matapos ang libing ni Tomas, muling gumalaw ang aking kamay. Hindi na para sa mga Alvarado, kundi para sa isang bagong simula. Ngunit sa kalagitnaan ng aming pag-uusap, isang itim na SUV ang huminto sa tapat ng kubo ni Apo Ben. Bumaba ang isang lalaking nakabarong ang abogado ng mga Alvarado. "Mrs. Alvarado," sabi ng abogado nang makita ako. "Pinapunta ako rito ni Doña Beatriz. May huling offer siya sa inyo para hindi na humantong sa demanda ang lahat. Pirmahan ninyo ang waiver na ito at bibigyan kayo ng sapat na pera para mamuhay ng tahimik dito sa probinsya."
Huwag na ninyong subukang lumaban dahil sisiguraduhin nilang hindi mo na kailanman makikita ang anak mong si Lucia. Napahigpit ang hawak ko sa notebook. Ang huling barahan nila ang anak ko. Tumingin ako sa dokumentong inilapag ni Attorney Suarez sa ibabaw ng lumang lamesa ni Apo Ben. Ang puting papel ay tila nagniningning sa gitna ng dumi at alikabok ng kubo, isang simbolo ng kapangyarihan at perang, pilit na bumubulag sa hustisya. Mrs. Alvarado, maging practical tayo. Panimula ni Attorney Suarez, ang kanyang boses ay walang bahid ng emosyon, parang isang makina. Ang Casa Esperanza ay isang dambuhalang pader. Kahit anong gawin mong pag-untog, ikaw lang ang mababasag. Pirmahan mo na ito. 1,000,000 na yung araw, at 1 pang 1,000,000 matapos ang 1 buwan. Mabubuhay ka na ng marangyarito sa vegan. Hindi mo na kailangang magbanat ng buto. Hinawakan ko ang ballpen, ngunit hindi para pumirma. Pinagmasdan ko ang dulo nito. At kapalit nito ay ang tuluyang pagtalikod ko sa anak ko. Ang hayaan si Danica na maging ina ni Lucia habang ako ay nagtatago rito sa probinsya. Kakalimutan ka rin ni Lucia, Regina. Dagdag ng abogado, mas malamig ang tono ngayon. Sa tingin mo ba paniniwalaan ka ng isang batang binigyan ng lahat ng luho? Para sa kanya, isa kang traidor? Kapag lumaban ka, gagamitin ni Doña Beatriz ang lahat ng koneksyon niya para ideklara kang unfit mother dahil sa mental instability. Gusto mo bang makita ang sarili mo sa loob ng isang institusyon habang ang anak mo ay ikinakasal balang araw sa isang lalaking hindi mo man lang makikilala? Naramdaman ko ang panginginig ng aking kalamnan. Ang banta tungkol kay Lucia ay parang isang kutsilyong unti-unting ibinabaon sa aking lalamunan. Iyon ang pinakamahina kong bahagi. Iyon ang tanging baraha na alam nilang hindi ko kayang tapatan. Tumingin ako kay Apo Ben. Ang matanda ay nanatiling tahimik, ngunit ang kanyang mga mata ay nagsasabing, "Nasa iyong pasya, anak." Huminga ako ng malalim. Ibinaling ko ang tingin sa notebook na iniwan ni Tomas. Naalala ko ang bawat sakripisyo ko, ang bawat oras na tiniis ko ang panglalait ni Doña Beatriz para lang sa kinabukasan ni Lucia. Kung pipirma ako ngayon, hindi ko may liligtas ang anak ko. Mas lalo ko lang siyang hahayaang lumaki sa piling ng mga taong ang tingin sa pag-ibig at dangal ay nabibili ng pera. Attorney Suarez, sabi ko habang dahan-dahang ibinibigay sa kanyang ballpen. Sabihin niyo kay Doña Beatriz, salamat sa offer. Pero ang dangal ng isang ina ay hindi nabibili ng 2 milyon. At ang pangalang Alvarado, hindi ko yan dinala para lang maging dekorasyon. Dinala ko yan dahil ako ang nagtrabaho para bigyan yan ng halaga. Gulat na napatingin sa akin ang abogado. Sinisira mo ang huling pagkakataon mo, Regina. Hindi, sagot ko habang tumatayo ng tuwid. Sinisimulan ko pa lang ang laban. Maaari ninyong makuha ang lahat sa akin na yon, ang bahay, ang pera, pati ang anak ko sa pansamantala. Pero ang sining na nasa kamay ko at ang katotohanang nasa likod ng bawat tahi ng Casa Esperanza, yan ang hindi ninyo kailanman mananakaw. Padabog na kinuha ni Attorney Suarez ang kanyang folder. Magkikita tayo sa korte. At titiyakin namin na wala kang matitira kahit ang tsinelas na suot mo. Nang makaalis ang itim na SUV, tila nawalan ako ng lakas at napaupo sa sahig. Ang tapang na ipinakita ko ay tila isang manipis na salamin na malapit ng mabasag. Ngunit bago pa ako tuluyang bumigay, hinawakan ni Apo Ben ang aking kamay. May isa pang liham, Regina. Hindi ko ito ibinigay sa harap ng abogado. Bulong ng matanda. May kinuha siyang isang maliit na sobre mula sa ilalim ng unan ng kanyang katre. Ito ay may tatak ng isang bangko, pero hindi ang bangko na ginagamit ng mga Alvarado. Binuksan ko ang sobre. Sa loob ay may isang land title at isang susi. Para kay Regina Alvarado. Isang regalo sa ika-18 anibersaryo natin. Ang nakasulat sa labas ng titulo. Binasa ko ang detalye. Ito ay ang titulo ng lupang kinatatayuan ng lumang warehouse sa gitna ng vegan, ang lugar kung saan matatagpuan ang pinakamahusay na bukal ng tubig at ang pinakamatandang kagamitan sa pagtitina ng sinulid. Ang lupang ito ay nakapangalan lamang sa akin, hindi sa Casa Esperanza, hindi sa mga Alvarado. Binili ito ni Tomas gamit ang sarili niyang ipon matagal na, bago pa siya nagkasakit. Kasama ng titulo ay ang huling bahagi ng sulat ni Tomas. Regina, kung dumating ang oras na bawiin nila ang lahat, tandaan mo na meron kang sariling lupa. Meron kang sariling kaharian. Ang lupang ito ay simbolo ng kalayaan mo.
Huwag kang matakot na magsimulang muli mula sa ugat. Napatakip ako sa aking bibig habang dumadaloy ang luha. Si Tomas, kahit sa gitna ng kanyang kahinaan, gumawa siya ng paraan para protektahan ako. Alam niya na ang tanging paraan para matalo ang kanyang ina ay ang bigyan ako ng kapangyarihang hindi nila kontrolado. Bigla kong naalala ang botelya ng gamot sa aking bulsa. Kinuha ko ang notebook at hinanap ang mga huling entry ni Tomas. Doon sa isang maliit na sulok ng pahina, may nakasulat na mga numero at pangalan ng gamot. Diazepam, 10 miligramo. Pinapainom ni Danica. Bakit laging madilim ang paligid? Nanginig ang buong katawan ko. Hindi lang basta gamot ang ibinibigay ni Danica. Pinapatulog at nililito niya si Tomas para hindi ito makapagsalita o makagawa ng anumang hakbang laban sa kanila. Ang mental instability na ibinibintang nila sa akin ay ang mismong ginawa nila kay Tomas bago ito mamatay. Apo Ben! Sabi ko habang pinapahid ang aking mga luha. Hindi lang ako babangon para sa trabaho ko. Babangon ako para itama ang lahat ng kasalanang ginawa nila sa asawa ko. At ang lupang ito, dito ko itatayo ang katotohanang dudurog sa Casa Esperanza. Tumingin ako sa susi sa aking palad. Ito ang susi sa aking kalayaan at ang mitsa ng pagbagsak ng mga Alvarado. Maganda kayo, Danica, bulong ko sa hangin. Dahil ang lupang ibinaon ninyo sa limot, doon sisibol ang inyong pagkatalo. Nakatayo ako sa harap ng dambuhalang pintuan ng lumang warehouse sa gilid ng ilog ng Vigan. Ang mga pader na gawa sa tisa ay balot na ng lumot at ang kalawang sa malaking padlock ay tila sumasalamin sa mga taon ng pagkakalimot. Ngunit para sa akin, ang lugar na ito ay hindi isang guho. Ito ang aking kuta. Nang pinihit ko ang susi at bumukas ang pinto, sinalubong ako ng amoy ng lumang kahoy at alikabok. Sa loob naroon ang mga dambuhalang kawa na ginagamit sa pagtitina, ang mga frame ng padarupan na yari sa matitigas na kahoy at ang malawak na espasyong dati ay puno ng buhay. Dito nagsimula ang lolo ni Tomas, bulong ni Apo Ben na nasa likuran ko. Bago pa naging semento at salamin ang Casa Esperanza, dito hinabi ang unang dangal ng mga Alvarado. Pero nang mamatay ang matanda, tinalikuran na ito ni Doña Beatriz. Masyado raw itong mabaho at marumi para sa kanyang panlasa. Hinawakan ko ang isa sa mga posteng kahoy. Hindi ito marumi, Apo. Ito ang ugat. At ang ugat ang nagpapakain sa puno. Sa loob ng sumunod na 3 araw, hindi ako tumigil. Inalis ko ang aking mamahaling sapatos at naglakad ng nakayapak sa malamig na sahig. Nagsuot ako ng simpleng kamiseta at pantalon, tinalian ang aking buhok at nagsimulang maglinis. Nagulat ang mga taga-Vigan nang makita ang dating reyna ng Casa Esperanza na nagkakalkan ng basura, nagwawalis ng agyo at nagbubuhos ng balde-baldeng tubig para linisin ang warehouse. Noong pang-4 na araw, hindi na ako nag-iisa. Dumating si Apo Ben kasama ang 10 headweavers ng bayan. Dala nila ang kanilang sariling mga kagamitan ng kanilang mga sinulid at ang kanilang mga kwento. Regina, tawag ni Aling Marta ang pinakamahusay sa pagbuburda. Narinig namin ang ginawa mo kay Attorney Suarez. Narinig namin na mas pinili mong manatili rito kaysa tanggapin ang pera ng mga Alvarado. Kung may tapang kang magsimula sa wala, may tapang din kaming sumunod sa iyo. Dun sa gitna ng maduming warehouse, itinatag namin ang pamana ni Regina, isang kooperatiba kung saan ang mga manghahabi ang may-ari ng kanilang sining. Wala nang middleman, wala nang mapang-aping kontrata. Ang layunin natin ay simple, sabi ko sa kanila habang nakaupo kami sa bilog sa sahig. Gagawa tayo ng telang hindi kayang gawin ng makina ni Danica. Gagamit tayo ng natural dyes mula sa balat ng puno at mga prutas, gaya ng ginagawa ng ating mga ninuno. Ibabalik natin ang kaluluwa sa bawat hibla. Nagsimula ang trabaho. Ang tunog ng mga kahoy na nagtatamaan tak-tak-pok ay muling umalingaw sa warehouse. Ito ang musika ng aking pagbangon. Sa bawat tahi, iniisip ko si Lucia. Para sa iyo ito, anak. Para malaman mo na ang katotohanan ay hindi nakukuha sa marangyang buhay, kundi sa paggawa ng tama. Ngunit sa kabila ng aming pagsisikap, hindi naging madali ang lahat. Isang gabi, habang tinatapos ko ang isang disenyo sa ilalim ng lampara, may kumatok sa pintuan. Akala ko ay si Apo Ben, pero laking gulat ko nang makita ang isang batang lalaki hingal na hingal.
Ma'am Regina, ma'am, ang mga ang mga nakasampay na tela sa likod, sinusunog. Halos tumigil ang tibok ng puso ko. Patakbo akong lumabas sa likod ng warehouse. Doon ang mga telang katatapos lang namin titina ng buong araw, ang mga telang gagamitin sana namin para sa unang sample ay nilalamon ng apoy. May nakita akong isang lalaking nakatalukbong na tumatakbo palayo pasakay sa isang motor na walang plaka. Huwag ang mga tela! Sigaw ko, habang pilit na inaapula ang apoy gamit ang balde-baldeng tubig. Naisalba namin ang iba, pero halos kalahati ng aming pinaghirapan ay naging abona. Napaupo ako sa lupa amoy, usok ang buong katawan. Ang mga kamay ko ay puno ng uling. Ramdam ko ang panginginig ng aking tuhod. Alam ko kung kanino galing ito. Isang babala mula kay Danica. Kinuha ko ang aking telepono at nakita ang isang bagong notification. Isang live video mula sa Maynila. Binuksan ko ito. Narun, si Danica nakatayo sa harap ng isang malaking billboard sa Makati. Ang billboard ay nagpapakita ng isang bagong collection. Casa Esperanza, The Modern Heritage Line. At ang mga disenyo, ang mga pattern na nasa billboard, ito ang aking masterpiece, sabi ni Danica sa harap ng mga kamera habang nakangiti ng napakalapad. Isang sining na binuo ko sa loob ng maraming taon para sa karangalan ng pamilya Alvarado. Sa tabi niya nakatayo si Lucia. Ipinatong ni Danica ang kanyang kamay sa balikat ng anak ko, at si Lucia ay tumingin sa kamera at nagsabi, "Proud po ako kay Tita Danica. Siya ang tunay na nagpapakita ng halaga ng aming pamilya." Binitawan ko ang aking telepono sa putikan. Nagnakaw sila nanunog at nayon ay ginagamit pa ang anak ko para saktan ako sa harap ng buong bansa. "Regina?" Lapit ni Apo Ben, ang kanyang mukha ay puno ng lungkot. "Itigil na ba natin? Masyado silang malakas." Tumingin ako sa mga abong na tira sa apoy. Pagkatapos ay tumingin ako sa aking mga kamay na puno ng uling. Unti-unti ang takot ko ay napalitan ng isang malamig at matalim na determinasyon. "Hindi, Apo," sabi ko, ang boses ko ay hindi na nanginginig. "Hindi tayo hihinto." Akala ni Danica ay nakuha na niya ang lahat dahil nasa kanya ang mga patterns ko. Pero nakalimutan niya ang isang bagay. Humarap ako sa warehouse. Ang ninakaw niya ay ang nakaraan ko, pero ang hinaharap ako ang magsusulat. Kinuha ko ang isang piraso ng uling mula sa sunog na tela at iginuhit ang isang bagong pattern sa pader ng warehouse. Isang pattern na mas masalimuot, mas matapang, at mas maganda sa lahat ng nagawa ko noon. "Maghanda ka, Danica," bulong ko. "Dahil ang apoy na sinimulan mo yan ang susunog sa korona mo." 3 araw matapos ang sunog, ang amoy ng usok ay nananatili pa rin sa paligid ng warehouse, pero hindi nito napatigil ang ingay ng mga padarupan. Ang mga manghahabi sa halip na matakot ay mas naging porsigido. Ang bawat hataw ng kahoy ay tila isang martsa ng digmaan. Habang maingat kong tinitimpla ang bagong kulay mula sa balat ng puno ng mahogany, isang pamilyar na tunog ng marangyang makina ang huminto sa labas. Hindi lang isa, kundi 3 itim na SUV ang pumarada ng pahalang hinarangan ang labas ng warehouse. Bumukas ang pinto ng nangungunang sasakyan. Iniluwan nito si Danica, suot ang isang mamahaling puting terno, sapatos na may mataas na takong at shades na tila diamante ang gilid. Sa likod niya ay si Attorney Suarez at 4 na lalaking nakauniporme ng security ng Casa Esperanza. "Diyos ko, Regina! Ano itong amoy na ito? Para kang nakatira sa loob ng isang hurno," sabi ni Danica habang tinatakpan ng kanyang ilong ng isang silk na panyo. "Ito na ba ang bago mong empire? Isang maduming bodega na amoy uling?" Tumayo ako ng tuwid, hindi inalintana ang mansa ng tina sa aking mga kamay at ang uling sa aking pisingi. "Ang amoy ng usok ay lumilipas, Danica. Pero ang amoy ng pagtatraidor, kahit anong mamahaling pabango ang gamitin mo, hindi mo maiaalis sa balat mo." Ngumiti si Danica, isang ngiting nakakakilabot. "Hilig mo talaga sa drama. Pero hindi ako naparito para makipagpalitan ng hugot. Naparito ako para tapusin na itong kahibangan mo." Lumingon siya sa mga manghahabi na hinto na sa kanilang paggawa. "Mga kailian, makinig kayo, ang Casa Esperanza ay magbubukas ng isang dambuhalang factory sa sentro ng Vigan. Hindi niyo na kailangan magtiyaga sa bodegang ito. Bibigyan ko kayo ng 3 beses na sahod HMO at bonus. Ang kailangan nyo lang gawin ay pirmahan ang kontratang ito
at ibigay sa amin ang lahat ng secret patterns na itinuro sa inyo ni Regina. Nagkatinginan ang mga manghahabi. Nakita ko ang panandaliang pag-aalinlangan sa kanilang mga mata. Alam ko ang hirap nila. Alam ko na ang perang inaalok ni Danica ay makakapagpabago ng buhay ng kanilang mga pamilya. Regina, bulong ni Apo Ben sa tabi ko. Hinawakan ko ang kamay ng matanda. Pagkatapos ay hinarap ko ang aking mga kasama. Hindi ko kayo pipigilan. Alam kong kailangan ninyo ang pera. Pero bago kayo sumama sa kanya, tanungin ninyo ang inyong mga sarili. Kapag nakuha na nila ang sining ninyo, kapag naituro na ninyo ang lahat ng lihim ng ating mga ninuno, kailangan pa ba nila kayo o papalitan na kayo ng mga makinang gawa sa bakal? Huwag kang makinig sa kanya, sigaw ni Danica. Pera ito, Regina, katotohanan ito. Ang katotohanan, Danica. Mabilis kong sagot habang lumalapit sa kanya. Ay hindi mo kayang gawin ang ginagawa namin. Ang bagong collection mo, yung billboard mo sa Makati, isang malaking peke yon. Gumamit ka ng synthetic dyes, hindi ba? Dahil hindi mo alam ang tamang sukat ng natural na tina. At ang mga tela mo. Sa unang laba pa lang kukupas ang mga yon. Sinisira mo ang pangalan ng vegan para sa mabilis na kita. Namutla si Danica. Tinamaan ko ang kanyang sikreto. At isa pa, dagdag ko habang inilalabas ang titulo ng lupa na iniwan ni Tomas. Ang warehouse na ito at ang lahat ng bukal ng tubig sa paligid nito na kailangan mo para sa pagtitina ay sa akin. Nakapangalan sa akin, hindi sa mga Alvarado. Kung gusto mo magtaya ng factory, wag dito. Dahil hinding-hindi ko ibebenta ang lupang ito sa'yo. You bitch! Singhal ni Danica na wala ang kanyang poise. Akala mo ba mananalo ka? Mayroon kaming Lucia. At sa susunod na buwan, ilalabas namin ang diwa ng Casa Esperanza, isang documentary, kung saan sasabihin ng anak mo sa buong mundo kung gaano ka kasamang ina. Inilabas ni Danica ang kanyang tablet at ipinakita ang isang video. Si Lucia nakaupo sa isang madilim na silid umiiyak. Sana hindi na lang siya naging nanay ko. Pinabayaan niya kami ni Papa para sa ambisyon niya. Parang sasabog ang dibdib ko sa sakit. Gusto kong sumigaw. Gusto kong sugurin si Danica. Pero bago ko pa magawa yon, napansin ko ang isang bagay sa background ng video ni Lucia. Isang pamilyar na cabinet. Isang cabinet na puno ng mga botelya ng gamot. Yon ang kwarto ni Tomas. At ang mga gamot na naroon ay ang mga gamot na pumatay sa asawa ko. Anong ginagawa ni Lucia sa kwartong yan, Danica? Mahina akong tanong pero puno ng banta. Diyan siya natutulog. Gusto niyong maramdaman ang presensya ng tatay niya na pinabayaan mo. Sagot ni Danica nang may pang-uuyam. Salamat, Danica. Sabi ko, isang malamig na ngiti ang sumilay sa aking labi. Salamat dahil ipinakita mo sa akin kung nasaan ang ebidensya. Dahil ang kwartong yan, hindi nyo nilinis, hindi ba takot kayong galawin ang mga gamot ni Tomas dahil baka may matuklasan ng mga pulis? Nawala ang ngiti sa mukha ni Danica. Nakita ko ang takot sa kanyang mga mata. Umalis ka na rito, utos ko. Bago ko tawagan ang mga autoridad para imbestigahan ang documentary na ginagawa ninyo sa loob ng isang crime scene. Wala nang nagawa si Danica kundi bumalik sa kanyang sasakyan. Humaharurot silang umalis, nag-iwan ng alikabok sa hangin. Naiwan akong nakatayo sa harap ng warehouse, nanginginig ang buong katawan. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa pag-asa. Regina, lapit ni Aling Marta. Hindi kami sasama sa kanya. Ang sining namin ay hindi para sa mga taong walang kaluluwa. Niyakap ko ang mga manghahabi. Ngunit sa likod ng aking isipan, isa lang ang iniisip ko. Lucia. Anak, konting tiis na lang. Ililigtas kita sa mga ahas na yan. Kinuha ko ang botelya ng gamot mula sa aking bulsa at tiningnan ang warehouse. Apo Ben, kailangan nating bilisan. Hindi na lang ito tungkol sa tela. Tungkol na ito sa buhay at kamatayan. Sa isang maliit at lumang klinika sa gilid ng platsa ng vegan, nakaupo ako sa tapat ni Dr. Arnel, isang luma at pinagkakatiwalaang kaibigan ni Tomas. Ang amoy ng alkohol at lumang libro sa loob ng kanyang silid ay nagpabigat sa aking pakiramdam. Inilapag ko sa kanyang lamesa ang maliit na botelya ng gamot na nakuha ko mula sa gamit ni Tomas. Arnel, sabihin mo sa akin ang totoo. Yan ba ang tamang gamot para sa kondisyon ni Tomas noon? Sinuot ng doktor ang kanyang salamin at maingat na sinuri ang botelya.
Binuksan niya ang isang makapal na medical manual at nag-type sa kanyang computer. Pagkalipas ng ilang minuto nakakabinging katahimikan, huminga siya ng malalim at tumingin sa akin ng may lungkot. Regina, ang gamot na ito ay isang malakas na sedative. Ginagamit ito para sa mga pasyenteng may matinding anxiety o insomnia. Pero sa dosis na nakasulat dito, masyadong mataas, Regina. At kung ihahalo ito sa mga gamot sa puso na iniinom ni Tomas noon, ang epekto nito ay hindi lang antok. Anong ibig mong sabihin? Nanginghinig kong tanong. Gagawa ito ng matinding kalituhan o mental fog. Magiging ulyanin ang pasyente, mawawala ng sariling desisyon at sa kalaunan, hihina ang baga at puso hanggang sa tumigil ito. Para itong dahan-dahang pagpapatulog na hindi na nagigising. Napahawak ako sa dulo ng lamesa. Ang bawat salita ni Arnel ay parang isang bala na tumatago sa aking puso. Naalala ko ang mga huling gabi ni Tomas. Naalala ko kung paano siya pilit na nagsasalita pero tila laging nakalutang ang isip. Akala ko noon ay dahil sa sakit pero ang totoo, pinapatay nila siya. Danica, bulong ko. Siya ang nagbibigay ng gamot. Siya ang laging nagsasabi sa akin na hayaan mo na Regina ako na ang bahala magpahinga ka muna. Regina, kung patuloy na ibinigay ang dosis na ito sa loob ng 6 na buwan, hindi ito pagkakamali. Ito ay sadyang pagmamanipula sa buhay ng tao, dagdag ni Arnel. At ang mas masama, ang gamot na ito ay nagbubura ng kakayahan ng pasyente na pumirma ng mga legal na dokumento ng may malinaw na isip. Anumang papel na nilagdaan ni Tomas sa huling mga buwan niya ay pwedeng questionin sa korte. Tumayo ako, ang galit sa loob ko ay parang bulkang sumasabog. Hindi lang pala trabaho ang ninakaw ni Danica. Hindi lang pala pamilya. Ninakawan niya si Tomas ng pagkakataong mabuhay ng marangal sa kanyang mga huling araw. Ginawa nilang bilanggo ang asawa ko sa sarili niyang katawan. Paglabas ko ng klinika, sinalubong ako ng mainit na sikat ng araw ng vegan, pero ang pakiramdam ko ay napakalamig. Kinuha ko ang aking telepono. Muli kong tiningnan ang video ni Danica at Lucia. Doon ko napansin ang isang detalye na hindi ko nakita kanina. Sa background ng video, sa ibabaw ng side table ni Tomas, may isang baso ng gatas. At sa tabi nito, naroon ang mismong botelya ng gamot na hawak ko ngayon. Lucia, halos mapaiyak ako sa takot. Nasa panganib ang anak ko. Kung nagawa ni Danitza na dahan-dahang patayin si Tomas, ano ang pipigil sa kanya na gawin din ang parehong bagay kay Lucia kung magsisimula na magtanong ang bata? O baka naman hindi gamot ang ibinibigay niya kay Lucia, kundi lason sa isipan, mga kasinungalingang unti-unting pumapatay sa pagkatao ng anak ko. Naglakad ako pabalik sa warehouse nang may mabilis na hakbang. Nadatnan ko ang mga manghahabi na masayang nagtatrabaho, pero tumigil sila nang makita ang hitsura ko. Regina, anong nangyari? Tanong ni Apo Ben. Apo, kailangan nating baguhin ang plano, sabi ko habang inilalapag ang botelya sa gitna ng kanilang lamesa. Hindi na tayo maghihintay ng koleksyon. Hindi na tayo maghihintay na lumapit ang mga buyer. Anong gagawin natin? Pupunta tayo sa Maynila. Na yun din, sagot ko ng may matigas na boses. Pero hindi tayo pupunta para makipag-away sa kalsada. Pupunta tayo sa gaganaping Philippine Heritage Gala sa susunod na linggo. Ang gabi kung saan ilulunsad ni Danica ang kanyang pekeng koleksyon. Pero Regina, wala tayong imbitasyon. At yak nababarilin tayo ng security sa pinto pa lang, babala ni Aling Marta. Numiti ako, isang ngiting puno ng pait at tapang. Hindi natin kailangan ng imbitasyon kung tayo ang magiging sentro ng usapan. Apo Ben, ang kilang tinatapos natin. Ang dangal ng ina pattern, kailangan matapos yan sa loob ng 3 araw. Yan ang magiging pass natin sa loob. Sa gabing yon, hindi ako natulog. Kasama ang mga manghahabi, binuo namin ang isang plano na hinding-hindi makakalimutan ng mga Alvarado. Habang hawak ko ang karayom, tila naririnig ko ang boses ni Tomas sa hangin. Bawiin mo ang lahat, Regina. Bawiin mo ang katotohanan. Danica, Mama Beatriz, bulong ko habang itinutusok ang karayom sa tela. Akala nyo ay nakandado nyo na ang pinto ng Casa Esperanza. Pero nakalimutan nyo na ako ang nagdisenyo ng pundasyon nito. At sisiguraduhin kong ang gabing akala nyo ay rurok ng inyong tagumpay ay siyang magiging gabi ng inyong pagbagsak. Ang cliffhanger. Isang hindi inaasahang tawag ang natanggap ni Regina mula sa isang unknown number. Mama, tulungan mo ako. Hindi ko na alam kung sino ang paniniwalaan ko.
Boses yun ni Lucia. At sa background, narinig ko ang malakas na kalabog ng pinto at ang boses ni Danica na sumisigaw. Mama, tulungan mo ako. Hindi ko na alam kung sinong paniniwalaan ko. Ang boses ni Lucia ay parang isang marupok na sinulid na biglang naputol. Ang katahimikan sa kabilang linya ay mas nakabibingi kaysa sa anumang sigaw. Sinubukan kong tawagan muli ang numero, pero the number you dialed is out of coverage area. Nanginig ang mga kamay ko. Ang phone na hawak ko ay tila naging kasing bigat ng isang dambuhalang bato. Lucia, anak. Regina, anong nangyari? Mabilis na lapit ni Apo Ben nang makita ang pamumutla ko. Si Lucia, Apo. Humihingi siya ng tulong. May narinig akong kalabog. Boses ni Danica. Tumingin ako sa matanda, ang mga mata ko ay puno ng takot. Inuulit nila kay Lucia ang ginawa nila kay Tomas. Gagamitin nila ang lahat ng paraan para hindi siya makapagsalita. Kung ganoon, wala na tayong oras. Seryosong sabi ni Apo Ben. Lumingon siya sa mga manghahabe. Mga kailian, itigil muna ang lahat, ibalot ang mga natapos na tela, ihanda ang mga sasakyan. Sa loob ng sumunod na ilang oras, ang warehouse ay naging parang isang headquarters ng mga sundalo. Ang bawat piraso ng tilang inabel na aming hinabi sa loob ng mga nakaraang araw ay mainat na ibinalot sa plastik at inilagay sa loob ng mga kahoy na baul. Hindi ito basta tela. Ito ang aming bala. Regina, ito ang dangal ng ina pattern, sabi ni Aling Marta, habang inilalatag ang isang mahaba at napakagandang tela. Ang kulay nito ay deep crimson na hinaluan ng ginto, isang kulay na nagpapaalala sa dugo at tagumpay. Ito ang isusuot mo sa gabi ng gala. Walang makina ang makakagaya sa higpit ng tahi nito. Hinaplos ko ang tela. Ramdam ko ang bawat hibla, ang bawat hirap at pag-asa ng mga manghahabi ng vegan. Bago kami umalis, tumaan muli si Dr. Arnel. Iniabot niya sa akin ang isang selyadong folder. Regina, ito ang formal na medical report tungkol sa gamot ni Tomas. Kasama na rin dyan ang affidavit ko. Gamitin mo ito sa tamang oras. Delikado ang laro ni Danica, lalo na't may hawak silang bata. Salamat, Arnel. Utang ko sa'yo ang buhay ng pamilya ko, sabi ko. Sumakay kami sa isang lumang van. Ako, si Apo Ben, at 3 sa pinakamalalakas na manghahabi. Habang binabaybay namin ang daan pabalik ng Maynila, ang bawat kilometro ay tila isang taon. Ang bawat streetlight na nadadaanan namin ay nagpapaalala sa akin ng mundong tinalikuran ko at ng mundong kailangan kong harapin muli. Pagdating namin sa Maynila, hindi kami dumiretso sa Casa Esperanza. Nagtago kami sa isang maliit na apartment sa likod ng Pasig, pag-aari ng isang dating empleyado ko na si Jessa. Si Jessa ang naging mata ko sa loob ng hotel simula nang umalis ako. Ma'am, Regina, buti dumating kayo. Bulong ni Jessa nang makapasok kami. Malala na ang sitwasyon sa loob. Si Danica halos hindi na lumalabas ng opisina. At si Lucia, ma'am, 3 araw na siyang hindi nakikita sa school. Ang sabi ni Doña Beatriz, nag-aaral daw ng homeschooling dahil sa stress. Pero ang totoo, may mga guard sa tapat ng kwarto niya. Anong balita sa gala? Tanong ko. Bukas na po ang gabi, ma'am. Sa Grand Ballroom ng Casa Esperanza. Dadalo ang lahat ng malalaking pangalan sa fashion at business. Ang sabi nila, iyon ang opisyal na pagpapakilala kay Danica bilang bagong reyna ng hotel. Kinuha ko ang aking cellphone at tiningnan ang orasan. Mayroon na lang kaming 24 na oras. Jessa, kailangan mo kaming maipasok sa loob. Hindi bilang bisita, kundi bilang mga supplier, utos ko. Pero ma'am, mahigpit ang security. Gagamitin natin ang sariling protocol ni Danica laban sa kanya. Putol ko sa kanya. Gusto niya ng authentic vegan experience para sa launch niya. Di ba ibibigay natin yun sa kanya? Pero hindi ang mga peking tela niya ang ipapakita natin. Kinaumagahan habang naghahanda ang buong Casa Esperanza para sa pinakamalaking gabi ng taon kami, ay abala sa likod ng isang delivery truck. Isinuot ko ang aking pulang Inabel gown, isang disenyo na tila isang balute sa gitna ng digmaan. Sa gitna ng paghahanda, nakatanggap ako ng isang picture message mula sa isang hindi kilalang numero. Pagbukas ko, halos gumuho ang mundo ko. Larawan yon ni Lucia. Nakaupo siya sa gilid ng kama, ang kanyang mga mata ay walang buhay, at sa kanyang braso ay may isang maliit na bakas ng injection. Sa tabi ng larawan ay may maikling message, "Huwag kang sisipot sa gala, Regina.
Kapag nakita namin ang anino mo, hindi na magigising ang anak mo. Nabitawan ko ang folder ni Dr. Arnel. Ang takot ay parang isang lason na kumakalat sa aking sistema. Ngunit bago ako tuluyang lamunin ng kaba, hinawakan ni Apo Ben ang aking kamay ng napakahigpit. Regina, tingnan mo ang larawan ng mabuti, sabi ng matanda. Pinagmasdan ko ang background. Sa likod ni Lucia may isang salamin. At sa salamin na yon may nakasulat na pabaligtad na mga letra gamit ang lipstick. TOMAS. 2, 1, 4. Napatigil ako. Tomas 214, ang birthday ni Tomas. At ang 214 ay ang room number ng private vault sa lumang office ni Tomas. Ang anak mo, hindi siya basta humihingi ng tulong, sabi ni Apo Ben ng may paghanga. Tinutulungan ka rin niya. Alam niya kung nasaan ang ebidensya. Pinunasan ko ang aking luha at tumayo. Ang takot ko ay napalitan ng isang mapanganib na kalmado. Danica, akala mo ay nakuha mo ang lahat. Bulong ko habang isinusuot ang aking kwintas na gawa sa mga butil ng ginto mula sa vegan. Pero hindi mo alam na ang anak ko ay kasing talino ng kanyang ama. Bukas hindi lang ang korona mo ang malalaglag. Sisiguraduhin kong ang buong Casa Esperanza ay babagsak sa iyong ulunan. Jessa, ihanda ang van, utos ko. Pupunta tayo sa gala. Pero bago tayo lumabas sa stage, dadaan muna tayo sa room 214. Ang cliffhanger. Habang papasok ang van ni Regina sa hotel gate, hinarang sila ng isang pamilyar na muka, si Doña Beatriz, at sa kanyang tabi ay ang mga pulis. Masyado ka ring predictable, Regina. Akala mo ba hindi ko alam ang tungkol sa warehouse sa vegan? Masyado ka ring predictable, Regina. Akala mo ba hindi ko alam ang tungkol sa warehouse sa vegan? At akala mo ba hahayaan kitang dumiin ang anino mo sa carpet ng hotel na ito? Nakatayo si Doña Beatriz sa harap ng aming van, ang kanyang muka ay tila inukit sa bato sa ilalim ng mga ilaw ng Casa Esperanza. Sa likod niya, 2 sasakyan ng pulis ang nakabukas ang mga strobe lights, nagbibigay ng nakasisilaw na pula at asul na liwanag sa madilim na kalsada. Officer, tawag ni Doña Beatriz sa pulis na nasa tabi niya. Yan ang babaeng sinasabi ko, si Regina Alvarado. Mayroon siyang matinding mental breakdown mula nang mamatay ang asawa ko at balak niyang manggulo sa aming event. Mayroon kaming court order para sa kanyang commitment sa isang pasilidad. Naramdaman ko ang panlalamig ng aking mga kamay. Commitment order. Ginamit nila ang kapangyarihan nila para ideklara akong baliw bago pa ako makatapak sa loob. Ma'am Regina, bumaba po kayo ng maayos, sabi ng pulis habang kumakatok sa bintana. Tumingin ako kay Apo Ben. Ang matanda ay mahinahong tumango. Regina, ang katotohanan ay hindi nakakulong sa loob ng van na ito. Huminga ako ng malalim. Binuksan ko ang pinto at bumaba. Sa suot kong pulang Inabel gown, nagmuka akong isang sugatang reyna sa gitna ng mga lobo. Mama Beatriz. Tawag ko sa kanya, ang boses ko ay kalmado pero matalim. Bakit po kayo natatakot? Kung totoo pong baliw ako, bakit kailangan nyo ng ganito karaming pulis para lang harangin ang isang babae? Hindi ako natatakot, Regina. Naaawa ako sa'yo, sabi ni Doña Beatriz habang lumalapit sa akin. Ibinulong niya sa aking tenga. Huwag mo nang subukan. Hawak ni Danica ang anak mo. Isang maling dalaw mo at sisiguraduhin kong hindi mo na makikilala ang mukha ni Lucia. Nanindig ang balahibo ko pero hindi ako naging mahina. Lumingon ako sa mga pulis. Mga sir, susunod po ako sa inyo. Pero bago niyo ako dalhin, gusto ko lang malaman niyo na ang event na pinoprotektahan niyo ngayon ay isang crime scene. Anong crime scene? Tanong ng opisyal. Ang pagkamatay ng asawa ko at ang pagkidnap sa anak ko. Malakas kong sabi para marinig ng mga waiter at staff na nasa paligid. Bago pa makasagot si Doña Beatriz, isang malakas na busina ang umalingaw-ngaw. Isang malaking delivery truck na may logo ng isang sikat na international fashion magazine ang huminto sa likod namin. Anong nangyayari rito? Bumaba ang isang babaeng nakauniporme ng press. Nandito kami para sa exclusive interview kay Mrs. Regina Alvarado. Sabi sa press release, siya ang sorpresa para sa gabi ng gala. Napatigil si Doña Beatriz. Ito ang planong inihanda namin ni Jessa. Gumawa kami ng peking tip sa media na ako ang special guest para hindi nila ako basta-basta maialis ng walang nakakakita. Sa gitna ng kalituhan, habang abala ang mga pulis sa pakikipag-usap sa media,
Naramdaman ko ang isang kalabit sa aking likuran. Si Jessa na nakasuot ng uniporme ng hotel staff. "Ma'am, ngayon na," bulong niya. Dito sa service entrance. Habang ang atensyon ni Doña Beatriz ay nasa mga reporter, mabilis kaming pumasok ni Jessa sa isang madilim na hallway. Ang puso ko ay parang gustong tumalon sa aking lalamunan. Bawat hakbang namin sa loob ng hotel ay parang paglalakad sa loob ng tiyan ng isang dambuhala. Ang silid ni Tomas, room 214, bulong ko. Umakyat kami gamit ang service elevator. Nang bumukas ang pinto sa second floor, nakita ko ang mga security guard na nagpapatrolya. Maingat kaming gumapang sa gilid hanggang sa marating namin ang pinto ng room 214. "Jessa, bantayan mo ang hallway," sabi ko. Kinuha ko ang keycard na ibinigay ni Jessa at pinihit ang hawakan. Pagpasok ko, tumambad sa akin ang amoy ng gamot at ang pamilyar na pabango ni Tomas. Madilim ang silid, tanging ang liwanag mula sa labas ang nagbibigay ng anyo sa mga gamit. Hinanap ko ang vault. Sa likod ng isang malaking painting ng vegan landscape, naroon ang maliit na bakal na pinto. 0, 2, 1, 4. Click. Bumukas ang vault. Sa loob nakita ko ang isang digital recorder at isang selyadong envelope. Pero bago ko pa mahawakan ang mga ito, bumukas ang ilaw ng silid. "Ang galing mo talagang maghanap, Regina. Kahit sa dilim nakikita mo ang hindi sayo." Nilingon ko ang pinto. Naroon si Danica, suot ang kanyang gintong gown, hawak ang isang baso ng wine. At sa likod niya ang 2 bodyguard na may hawak na baril. "Danica, nasaan ang anak ko?" Sigaw ko habang yakap ang mga dokumento mula sa vault. "Ang anak mo?" Tumawa si Danica ng may pait. "Nasa itaas siya, pinapanood ang live feed ng silid na ito. Lucia, nakikita mo ba ang nanay mo nagnanakaw sa vault ng tatay mo? Hindi ba tama ang sinabi ko? Pera lang ang habol niya." Nanlaki ang mga mata ko nang makita ang isang maliit na camera sa sulok ng silid. Naka-livestream ito. Pinapanood kami ni Lucia. "Lucia, hindi ito totoo. Huwag kang maniniwala sa kanya," sigaw ko sa camera. "Huli na ang lahat, Regina," sabi ni Danica habang inilalabas ang isang lighter. "Ibigay mo sa akin ang envelope na yan o sisiguraduhin kong ang silid na ito ay magiging libingan mo." At ang huling makikita ni Lucia ay ang pagsunog ko sa nanay niya. Sa labas, narinig ko ang malakas na palakpakan mula sa ballroom. Nagsisimula na ang gala. Nagsisimula na ang huling yugto ng aking pagkatalo o ng aking tagumpay. "Hindi mo ito susunugin, Danica," sabi ko habang dahan-dahang binubuksan ng recorder. Dahil ang boses na maririnig dito ay hindi lang boses ni Tomas. Ito ang boses mo, nung gabing nilason mo siya. Namutla si Danica. Ang kamay niyang may hawak ng lighter ay nagsimulang manginig. "Huwag kang maniwala sa kanya. Putukan niyo na siya," sigaw ni Danica sa mga bodyguard. Pero bago pa makakalabit ng gatilyo ang mga guard, bumukas ang pinto at pumasok ang isang tao na hindi namin inaasahan. Si Lucia. Kasunod ang mga pulis at ang media. "Narinig ko na ang lahat, Tita Danica," sabi ni Lucia. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha, pero ang kanyang boses ay kasing lamig ng yelo. "At hindi ang mama ko ang nagnanakaw, kundi ikaw." Ang cliffhanger. Nang tangkaing tumakas ni Danica, hinarangan siya ni Lucia. Ngunit may inilabas na maliit na patalim si Danica at itinutok ito sa sariling leeg ng bata. "Kung babagsak ako, isasama ko ang pinakamahalagang bagay sa'yo, Regina." "Danica, bitawan mo ang anak ko." Ang sigaw ko na tila nagmula sa kaibuturan ng aking kaluluwa. Ang boses ko ay hindi na boses ng isang biktima. Ito ay atunggal ng isang inang handang pumatay para sa kanyang anak. Nanginginig ang mga kamay ni Danica habang nakatutok ang maliit na patalim sa leeg ni Lucia. Ang marangyang gintong gown niya ay tila naging isang maduming basahan sa harap ng kanyang desperasyon. Ang pawis ay namumuo sa kanyang noo, sinisira ang mamahaling niyang makeup. "Huwag kayong lalapit, isang hakbang pa, Regina. Sisiguraduhin kong dadaan ang talim na ito sa balat ng anak mo," ang hiyaw ni Danica. "Sa akin ang Casa Esperanza. Ako ang reyna rito. Hindi mo pwedeng bawiin ang lahat sa akin sa isang gabi lang." "Tita Danica, bakit?" bulong ni Lucia. Ang mga luha niya ay dumadaloy ng walang tigil, pero sa kabila ng takot may galit sa kanyang mga mata. "Pinagkatiwalaan kita. Tinawag kitang pangalawang ina.
pero ikaw palang pumatay sa tatay ko. Kasalanan ng tatay mo, sigaw ni Danica. Ang boses niya ay puno ng baliw na pait. Ayaw niyong pirmahan ang paglilipat ng shares. Gusto niyang ibalik sa iyo ang lahat. Hindi ko hahayaang mabulok ako sa hirap, habang ikaw, Regina, ay nagpapakasasa sa yaman. Hindi yaman ang habol ko, Danica, sabi ko, habang dahan-dahang humahakbang pasulong. Pilit na pinapakalma ang aking sarili. Ang habol ko ay ang katotohanan, at ang katotohanang yun ay narito. Hinangat ko ang digital recorder mula sa vault. Narinig mo ba ito, Danica? Nung gabing akala mo ay tulog, na si Tomas iniwan niya itong naka-on sa ilalim ng unan niya. Gusto mong marinig ang huling sinabi mo sa kanya bago siya tuluyang mawala ng malay. Pindot ko ang play button. Ang boses ni Tomas ay mahina humihingal, pero ang boses ni Danica ay malinaw at puno ng poot. Ubusin mo na ang gatas na ito, Tomas. Huwag kang mag-alala, aalagaan ko ang anak mo. Aalagaan ko ang kumpanya mo. Mas kailangan nila ako kaysa sa isang mahinang tulad mo. Huwag itigil mo yan, hiyaw ni Danica. Nabitawan niya ang kanyang poise. Sa sandaling iyon, ang takot niya ay naging pagkakataon para kay Lucia. Gamit ang siko-siniko ni Lucia, ang sikmura ni Danica, at mabilis na kumawala. Sa bilis ng kidlat, dinaluhong ko ang aking anak at niyakap siya ng napakahigpit habang ang mga pulis ay mabilis na sinunggaban si Danica. Lucia, salamat sa Diyos, anak. Hagulgol ko habang tinitingnan ang kanyang leeg. May maliit na gasgas ito, pero ligtas siya. Mama, patawad po. Patawad kung naging bulag ako. Hikbi ni Lucia sa aking dibdib. Akala ko iniwan mo kami. Nandito na ang Mama Lucia. Hindi na kita bibitawan muli. Habang pinupusasan si Danica ang mga reporter na kanina pa nakatutok ang mga kamera, ay hindi tumitigil sa pagkuha ng litrato. Ang livestream ni Danica na akala niya ay gagamitin niya para hiyain ako ay naging ebidensya ng kanyang sariling pag-amin sa krimen. Ngunit hindi pa tapos ang gabi. Dalhin niyo siya sa baba, utos ng opisyal ng pulisya. Teka, sabi ko habang pinapahid ang aking mga luha. Inayos ko ang aking pulang Inabel gown. Gusto kong makita ng lahat kung sino ang tunay na reyna ng gabing ito. At gusto kong harapin ang huling taong sumira sa pamilya ko. Kasama si Lucia na nakahawak ng mahigpit sa aking kamay, at ang mga pulis na hila-hila si Danica, bumaba kami sa Grand Ballroom. Pagbukas ng dambuhalang pinto, tumigil ang musika. Ang lahat ng mga bisita, ang mga elite ng Maynila, ang mga designer, ang mga business tycoon, ay sabay-sabay na lumingon. Sa gitna ng stage, nakatayo si Doña Beatriz, hawak ang isang baso ng champagne na kang-iti sa kanyang mga panauhin. Nang makita niya kami, nabitawan niya ang baso. Ang tunog ng nabasag na kristal ay umalingaw-ngaw sa buong silid. Regina, anong kaibangan ito? Ang pilit na matapang na tanong ni Doña Beatriz. Naglakad ako patungo sa stage. Bawat hakbang ko ay puno ng otoridad na hinulma ng hirap sa vegan. Umakyat ako sa podium, hinarap ang mic at tumingin sa lahat ng mga taong dati ay tinataboy ako. Mga kaibigan, mga panauhin! Simula ko ang boses ko ay matatag at malakas. Ipinapakilala ko sa inyo ang bagong mukha ng Casa Esperanza. Hindi ang mga disenyong hinakaw mula sa aking mga sketchpad, kundi ang katotohanang nakatago sa likod ng mga pader na ito. Itinuro ko si Danica na hawak na ng mga pulis. Si Danica Soriano ay arestado sa kasong homicide at corporate fraud. At si Doña Beatriz Alvarado, lumingon ako sa aking biyenan na nanginginig na ngayon sa galit at takot. Ay haharap sa investigasyon para sa pagtatakip sa krimeng ito. Wala kang ebidensya, sigaw ni Doña Beatriz. Nasa amin ang lahat, Lola. Ang sabat ni Lucia na ngayon ay nakatayo sa tabi ko. Inilabas niya ang digital recorder. Ang boses ni Papa ang magpapatunay kung gaano niyo kami niloko. Biglang lumabas ang mga manghahabe mula sa likod si Apo Ben, Aling Marta, at ang iba pa bitbit ang mga tunay na telang Inabel na aming hinabe sa warehouse. Ipinakita nila ito sa lahat. Ang ganda at kalidad ng mga tela namin ay agad na nagpatahimik sa mga kritiko. Ang mga peking tela na ipinagmamalaki ni Danica ay tila naging basura sa tabi ng aming gawa. Ang Casa Esperanza ay hindi pag-aari ng isang apelido, sabi ko sa harap ng lahat. Pag-aari ito ng mga taong nagbubuhos ng kanilang kaluluwa sa sining.
At simula ngayong gabi ang sining na ito ay malaya na. Habang kinakaladkad si Danica, palabas nagsisigaw siya ng mga sumpa, pero wala nang nakikinig. Si Doña Beatriz naman ay napaupo sa kanyang upuan. Ang kanyang mukha ay tila tumanda ng 10 taon. Ang kanyang hiya ay naging pampubliko, ang kanyang karangalan ay tuluyang nadungisan. Naramdaman ko ang kamay ni Lucia sa aking balikat. Tumingin ako sa kanya at sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon, nakita ko ang aking anak, ang tunay kong anak. "Mama, uwi na tayo," tanong niya. "Oo anak, uuwi na tayo. Pero hindi sa bahay na ito," sagot ko habang nakatingin sa mga kaibigan kong manghahabe. "Uuwi tayo sa vegan. Doon tayo magsisimulang muli." Sa gitna ng ballroom sa ilalim ng mga dambuhalang chandelier, tumayo ako ng tuwid. Hindi na ako ang talunang manugang. Hindi na ako ang biktima. Ako si Regina Alvarado at binuo ko ang aking sariling korona mula sa mga hibla ng katotohanan. 6 na buwan ang lumipas. Ang sikat ng araw sa vegan ay tila mas maliwanag at mas masigla kaysa sa naaalala ko. Wala na ang amoy ng usok at alikabok sa lumang warehouse. Ngayon, ang bawat sulok nito ay puno ng buhay kulay at tunog ng mga padarupa na tila isang masayang kanta. Ang dating madilim na bodega ay isa na ngayong sentro ng pamana ni Regina, isang kooperatiba na naging tahanan ng pinakamahuhusay na manghahabi sa buong Ilocos. Nakaupo ako sa tapat ng aking sariling loom. Hinahaplos ang telang tinatapos ko. Hindi na ito para sa isang hotel chain. Ito ay isang espesyal na regalo para sa pagtatapos ni Lucia. "Mama, tignan mo po ito. Ang order mula sa National Museum, dinobel nila para sa exhibit sa susunod na buwan." Masayang balita ni Lucia habang pumapasok sa warehouse, bit-bit ang kanyang mga libro at isang laptop. Ngumiti ako sa kanya. Ang aking anak ay hindi na ang nalilitong bata na nakatayo sa likod ni Danica. Siya na ngayon ang aking katuwang sa pagpapatakbo ng kooperatiba, habang tinatapos niya ang kanyang pag-aaral sa business management. Ang talino niya na dati ay ginamit ng iba para saktan ako, ay siya na ngayong sandata namin para protektahan ang aming sining. Maganda yan anak, pero siguraduhin natin na hindi natin minamadali ang mga manghahabi. Ang bawat tahi ay dapat may kaluluwa, paalaala ko. "Opo mama, alam ko na po ang rules." Tawa niya sabay halik sa aking pisingi. Dangal bago kita. Naging mabilis ang takbo ng hustisya. Si Danica ay kasalukuyang nagsisilbi ng kanyang sentensya sa kulungan para sa kasong frustrated homicide at malawakang fraud. Ang lahat ng ari-arian niya na galing sa nakaw ay kinuha ng gobyerno. Si Doña Beatriz naman, bagamat hindi nakulong dahil sa kanyang katandaan, ay nawalan ng lahat ng kapangyarihan sa Casa Esperanza. Ang kumpanya ay isinailalim sa corporate restructuring at ang karamihan sa mga shares ay naibalik sa akin at kay Lucia bilang mga tagapagmana ni Tomas. Pero hindi ako bumalik sa Maynala. Ipinagkatiwala ko ang pamamahala ng hotel sa isang board ng mga profesional sa ilalim ng kondisyon na ang bawat tela at disenyo na gagamitin nila ay dapat magmula sa aming kooperatiba sa vegan sa tamang presyo. Hindi ko no kailangang manirahan sa isang mansyon para maramdamang reyna ako. Ang aking kaharian ay narito sa gitna ng mga taong itinuring akong pamilya nung wala akong kahit ano. Isang hapon habang naglalakad kami ni Lucia sa Calle Crisologo, huminto kami sa tapat ng simbahan. Doon dinalaw namin ang maliit na memorial para kay Tomas. "Papa, maayos na po ang lahat," bulong ni Lucia habang nagtitirik ng kandila. "Nandito na po kami sa vegan. At ang mama, siya na po ang pinakamatapang na babaeng kilala ko." Naramdaman ko ang isang malambot na ihip ng hangin tila isang haplos sa aking balikat. Alam kong payapa na si Tomas. Ang lihim na itinago niya ay naging susi sa aming kalayaan. "Regina," tawag ni Apo Ben mula sa malayo kumakaway habang may bitbit na bagong batch ng natural dyes. "Handa na ang mga bagong kulay. Mas matingkad ang pula ngayon." "Heto na Apo," sigaw ko pabalik. Bago ako, sumunod tumingin muna ako sa langit. Naalala ko ang gabing nakaupo ako sa ulanan sa tapat ng Casa Esperanza, basang-basa at sugatan ng puso. Akala ko noon ay katapusan na ng mundo ko. Pero ang totoo, yung pala ang simula ng aking muling pagsilang. Nalaman ko na ang tunay na pamana ay hindi nasusukat sa laki ng hotel
o sa dami ng pera sa bangko. Ang tunay na pamana ay ang katotohanan kaya mong itindig muli ang iyong sarili kahit gaano ka pa nila durugin. Ang tunay na karangalan ay hindi ibinibigay ng isang apelido, kundi hinahabe mula sa bawat tamang desisyon at bawat pagpapatawad sa sarili. Hawak ang kamay ni Lucia, naglakad ako pabalik sa warehouse. Hindi na ako ang Mrs. Alvarado na sunod-sunuran sa dikta ng iba. Ako si Regina, isang ina, isang manghahabe, at isang babaeng may danggal na hinding-hindi na muling mananakaw ng sinuman. Sa bawat hataw ng kahoy sa aming warehouse, ang bawat taktakpok ay tila nagsasabing, tapos na ang ulan. Ang tela ng buhay ko ngayon ay buo na muli.